mahangin siguro. So, sige po. So sa atin pong lahat, isang magandang tanghali, isang mabunga at mayroong joy na oras para po sa atin lahat ngayon dito sa Daybreak Global. And nais ko pong pasalamatan ang Panginoon dahil ngayon po kasama natin ang ating Pastor Dave Sablan. Welcome Pastor Dave and si Ate Ruth, si Brother Conrad, si Ate Flora, si Ate Josie, si Leia, andito din. Alam ko pa yan, Leia Sablan. This is Leia. And Ate Ophelia, and Sis Roulette, and Sis Babes. And Ate Finette, Pastor Rory. Welcome po sa ating lahat. Ang dalangin ko po sa bawat isa sa atin na sa story na ito na atin pong babasahin, makapag-connect po tayo pare-pareho. Personally, sa takbo ng buhay na mayroon po tayo araw-araw. And it is my prayer and declaration sa bawat isa sa atin na sa pamamagitan po ng story shared na ito pong babasahin natin ngayon, ay mas maramdaman po natin kung ano po yung good future, no? Yung promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng tayo ay kasalukuyan na talagang nandito sa mundong ibabaw at mayroong buhay na temporary. Sabi nga, bakasyonista tayo sa mundong ito. And sa lugar ni ito maraming mga sitwasyon na hindi po siya madali at hindi natin kayang resolbahin kung tayo lang mag-isa. And yung prayer ko din na yung magiging outcome ng story na ito ay magkakaroon tayo ng isang uri ng kaisipan, no, at damdamin to be more excited sa mga panahon na tayo ay makarating na sa ating final destination. Story ng ano na to talaga. Okay. So sige po, allow niyo po ako na basahin po itong topic forwarded by Pastor Rory. Wala po siyang pamagat. So challenge po sa atin lahat ito kung paano natin siya bigyan ng pamagat after po ng sharing time. Sige po. Ang sabi po dito, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us, according to Romans chapter 8, verse 18. A remarkable event occurred recently at a wedding in England. The bridegroom, a very wealthy young man of high social standing, had been blinded by an accident at the age of 10. Please, Ate Finette. Okay, yan. In spite of his blindness, he had graduated from the university with honors and had now won the heart of his beautiful bride, although he had never looked upon her face. Shortly before his marriage, he underwent a new round of treatments by specialists, and the result was ready to be revealed on the day of his wedding. Sige po. Story po kasi ito. So the big day arrived with all the guests and their presents. In attendance were cabinet ministers, generals, bishops,
So, Methodist siya kasi ay Methodist. Christian siya, ano? And learned men and women. The groom dressed for the wedding, but with his eyes still covered by bandages, rode, tama ba yung pronunciation ko? Tama ba yung pronunciation ko dito? To the church with his father. So his famous ophthalmologist met them in the vestry of the church. Next slide po. The bride entered the church on the arm of her white-haired father. Thank you, Ate Sis Roulette. She was so moved, she could hardly speak. Would the man she loved finally see her face? A face others admired, but he knew only through the touch of his delicate fingertips. Oh, excited. So next slide. As she neared the altar, while the soft strains of the wedding march floated through the church, she saw an unusual group. There before her stood the groom, his father, and the doctor. So the doctor was in the process of cutting away the last bandage. Once the bandage was removed, the groom took a step forward, yet with the trembling uncertainty of someone who is not completely awake. A beam of rose-colored light from a pane in the window above the altar fell across his face, but he did not seem to see it. Could he see anything? Yes. Recovering in an instant his steadiness and demeanor, and with a dignity and joy never before seen on his face, he stepped forward to meet his bride. Next slide po. So they look into each other's eyes, and it seemed as if his gaze would never wander from her face. At last, she said, at last, he echoed solemnly, bowing his head. It was a scene with great dramatic power, as well as one of great joy. Yet, as beautiful as this story is, it is but a mere suggestion of what will actually take place in heaven when Christians who have been walking through this world of trial and sorrow shall see him, Jesus, face to face. So habang binabasa ko po ito, at alam ko sinasabayan po ninyo, hopefully, at habang pinapakinggan po ninyo yung story, that sometimes medyo palipit ang aking pronunciation at yung aking accent. Alam ko na nararamdaman po ninyo yung setup ng senaryo sa story. So, the Lord wants us to, alam nyo yun, yung ilagay natin yung ating situation sa situation na binasa natin kanina. And then, damhin natin yung isang uri ng pakiramdam that sa buhay na ito, kahit na mga Kristiyano na po tayo, ano,
Dahil sa iba't ibang situation sa buhay, maybe some of us nagkakaroon ng question sa Panginoon. Hanggang kailan matatapos ang pinagdadaanan kong ito? Bakit ganito ang buhay? Sumusunod naman ako sa iyo, Lord, pero bakit parang ang daming mga pinagdadaanan? And maybe some of us, nilalamon na ng pagdududa. At mayroong iba sa atin, siguro sumusunod na lang pero may kabigatan sa puso. Sumusunod because of the reward. Kasi sabi ng Biblia, kapag sumunod sa Panginoon, makakaranas ng buhay na walang hanggan. Pag tinanggap si Jesus at sumunod, tama naman. Pero alam niyo po yung ibig kong sabihin, it is so hard to follow and to believe sa Panginoon kung yung ating agenda, yung ating mga rason ay kumukonekta sa sarili nating desire. Wala yung excitement. Wala yung isang uri ng pakiramdam na nakakonekta sa pinakapusod, no, ng pangako ng Panginoon sa buhay natin. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 12, ang ganda-ganda ng story, no? Ako nilalagay ko yung aking sarili sa story nito. Kunwari nandoon ako sa lugar kung saan pare-pareha naming witness, no? Yung surprise. Imagine niyo yon, doon sa posisyon ng groom, halos hindi pa nga natanggal yung pinaka-last na bandage. Even siguro siya hindi niya alam kung pagdilat niya makakakita siya or what. Pero alam niyo po yung nandoon yung kumpiyansa ba that no matter what, binibigyan ko lang po siya ng interpretation according sa damdamin ko habang binabasa ko ito. Talagang yung lakas ng kanyang loob, yung kumpiyansa na makakakita siya. Yung kumpiyansa sa mga doktor na humawak sa kanya. Yung kumpiyansa, no? Na talagang hindi siya mabibigo. Malalim po na uri ng pananampalataya po ang nakita ko doon sa groom. At yung pananampalataya na yun ang pananampalataya ng Diyos na nilagay sa kanyang puso. Doon sa topic ni Pastor Mina, binasa ko kaninang madaling araw, doon sa devotion. Sabi ko, Lord, wow. Kasi nakalagay doon, si Jesus dumating sa point na hindi siya nag-perform ng miracle. Kasi sa lugar na yun, marami ang walang pananampalataya, faith. Nakita po natin yung sanib puwersa. Sabi ko, habang nakikipag-usap ako sa Panginoon, sabi ko, tama nga talaga, Panginoon. May dalawang pananampalataya. Pananampalatayang galing sa Diyos that move powerfully, no? Tapos yung pananampalataya na galing sa amin. So kailangan pala, Lord, nagsasanib puwersa yon. Pwede namang gawin ng Panginoon ang himala. Kahit na hindi tayo nananalig. Kasi our God is so powerful. Pwede niyang gawin lahat yon, pero alam niyo po
yung reflection ko, nais pala ng Panginoon na pagsamahin, no? Yung uri ng pananampalataya na mayroon siya at yung sa atin. So, kinonect ko ito sa story, sabi ko tama nga Lord. Yun yung sanib puwersa ng natural and supernatural faith from God and from men. Kaya nga nagkaroon ng supernatural. So, ang sarap lang sa pakiramdam, no? Kasi kapag kinonect natin sa buhay natin ito ngayon, wala pa namang nakakakita sa Panginoon. Kahit na sinasabi ng Biblia na talaga namang pagdating ng panahon, no? Ang lahat ng ginagawa natin ngayon, no? Ay mayroong reward. Ang sabi dito, ito so 1 Corinthians 13 verse 12, sabi dito, when Christians who have been walking through this world of trial and sorrow shall see Him face to face. Sinasabi po yan ng Biblia. So syempre tayo mga Christians, naniniwala po tayo dyan. Kasi hindi po sinungaling ang Panginoon. Hindi po sinungaling ang Biblia. Hindi yan basta-basta lang sinulat dyan. At alam natin that the Word of God, inspired by the Holy Spirit, talagang totoo. Ako personally, tinitake ko na ang truth na ito that time will come. Makikita ko ang Panginoon face to face. Kailang ito yun di ba? Sabi nga nung isang member ko dati, noong nasa kabila pa tayo, medyo siya tawag dito, nanunuya ba? Sabi niya, Pastor, what if hindi naman talaga totoo ang Diyos? So sabi ko sa kanya, kung hindi man totoo ang Diyos at nagtiwala tayo, walang mawawala sa atin. Kaya lang, what if totoo siya at hindi tayo naniwala at hindi tayo nagtiwala? Eh di kawawa ka. Faith, no? So ito po yung isang encouragement po sa bawat isa sa atin, no? Talagang sa dami ng pinagdadaanan po natin sa buhay, ano mang uri ng pinagdadaanan meron po tayo. Naniniwala po ako na gaano man kahaba at kadami ang mga pinagdadaanan na yon, walang sinabi kumpara sa pangako ng Panginoon. According dito sa 1 Corinthians 13:12, lahat ng yan, paghihirap, kalungkutan, anumang uri ng hindi magandang pinagdadaanan, wawalisin ng excitement, wawalisin ng isang uri ng pakiramdam na makita natin ng mukhaan sa mukhaan ang Panginoong Jesus. The King of all kings. Kaya walang rason para huminto sa pananampalataya at pagsunod no matter what. Walang rason para pagdudahan ng Panginoon kahit na magulo na ang mundo. Dahil ang kaguluhang ito ay part, no, ng purpose ng Panginoon. Walang ibang nais na mangyari ang Diyos sa buhay natin kundi ang pagkatiwalaan siya. Na maging excited habang tayo ay papalapit na makita ang kanyang mukha. Sabi nung miyembro ko dito sa New Corellia, Pastor, kailan po ang second coming? Parang po, nakikita ko po sa mga post sa Facebook. Second coming na po ba? Darating na si Jesus? Sabi ko sa kanya, ang season natin ngayon, ito na yung season ng second coming. Kasi ibig sabihin, wala nang Jesus na ipapako sa cross, kundi ang Jesus na hinihintay natin ay parating, no? Para sunduin ang buong tiyagang naghintay sa kanya ng mayroong pananampalataya.
Sabi ko, yes, darating si Jesus, pero hindi ko alam kung kailan. Kasi kahit siya mismo sinabi niya yon, tanging ang Ama lang ang nakakaalam. Pero 110% sure na darating si Jesus. Kailan? Soon. 'Di ba? Pag sinabing soon, walang nakalagay na oras diyan. Maybe mamaya after ng daybreak natin, hindi natin alam. Pero sa halip na punuin tayo ng pag-aalala at takot, 'di ba dapat mas lalo tayong ma-excite? Kasi makikita na natin, no, ang may akda ng buhay at doon mag-uumpisa ang isang buhay, no, na may walang limitasyon. Tapos ako yun yung prayer ko, no, sa lahat, na instead na nagwo-worry ang mundo dahil kung ano-ano ng war ang nangyayari, tumataas na ang mga krudo. Dito sa New Corelia, halos walang stock ang mga gasolinahan. Tumataas ang mga bilihin. Ang daming nagwo-worry. Iba dapat mas mas idoble natin ng mas doble yung excitement. Kasi ito yung hudyat. Do malayo pa, do hindi ko rin alam. Ako po, ito yung prayer ko, lalo na sa sarili ko mismo, na hindi ako lalamunin ng kung ano-anong alalahanin dahil sa mga nangyayari. But to be more excited, kasi ito yung isang kaparaanan para masumpungan natin pagdating ng panahon ang mukha ng Panginoon to be with us eternally. Amen. So ngayon po, bago ko po ipasa kay Ate Finet, no, yung prayer time natin, talagang it is my prayer and declaration na maglolong po talaga tayo. Hanapin natin kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay natin in the midst of so many trials, no, kalungkutan. Si Kuya Virgil, hindi ko alam, hindi naman kami talaga close kasi nakikita ko siya talaga sa daybreak, ano, parang wala siyang absent. Tapos nung nagkita kami sa PLS, first time namin nag-meet face to face. Hindi ko expect na, kasi sa Zoom kasi parang matanda si Kuya Virgil, ano, tingnan. Pero sa face to face parang na ano talaga ako. Sabi ko, Kuya Virgil, sabi ko, ang pogi niyo po pala. Nasabi ko talaga sa kanya yon, ang hamis ng mukha niya, parang napakaamo. Tapos sabi niya rin sa akin, Pastor Queenie, ikaw yan? Sabi niya, ang ganda mo pala. O, di ba? So, para, so say, ayan, di na natin kasama si Kuya Virgil, no? So, maybe ngayon, hayahay ang buhay ni Kuya Virgil with the Lord. Or according sa Bible, ang mga namatay na Kristiyano pala ngayon, nasa deep sleep, waiting for the coming of Jesus. So yun, yun po yung gusto kong ibahagi from the, ano tawag dito? From my very heart. Yun, personally, talagang yun yung prayer ko na the more na nakakaranas tayo ng mga matitinding pagsubok, mas lalo tayong ma-excite sa promise ng Panginoon. Maging excited po tayo. Thank you. So mayroon po bang may gustong mag-add dito po sa naibahagi ko po ngayon? Baka meron pong revelation si Lord in addition po sa topic po natin ngayon. Pastor Queenie, meron pong 2 slides. Gusto niyo pong basahin muna. Meron pa, Ito. Tifinet? Ito Ayan siya? po, yan. Opo. Okay.
Sige po, thank you, Ate Finet. So, ang sabi po dito, just longing, dear Lord, for you. So, okay lang po ba na tayong lahat po ang magbasa nito? Kasi ah, ang dating niya po, prayer. At ilagay po natin ito sa heart natin na i-desire po natin itong nakalagay po dito. Pwede po tayong mag-unmute sa mga pwede pong mag-unmute. Samahan niyo po ako. 1, 2, 3. Just Just longing, longing, dear dear Lord, Lord, for you, for Jesus, you, Jesus, beloved and true, beloved and true, yearning and wondering yearning and when you'll wondering be coming when back you'll be again. coming back Under again. Under all I say Under all say I and do, say and do, and do. just long, Just just longing, longing, dear dear Lord, dear Lord, for Lord, you. for you. you. Some glad day, Some Glad day, glad day, all watching all all past, watching watching past, fast, you you will will come for come me for at me last. at me at last. last. Then Then I'll Then I'll see, see you, hear your hear voice, your hear your voice, voice, be with be you with be with you, you, with rejoice. with you you rejoice. rejoice. How the How sweet the Hope sweet thrills hope thrills me me through, through, thrills me through, Sets me set me longing, sets me longing, longing, dear Lord. dear Lord, dear for Lord, you. for you. Amen. Amen. Sige po, sino po yung may gusto pong mag-add po para dito sa sharing time po natin? Unmute lang po kung mayroon pong may gustong mag-add. Wala po. Sige. Sige, so let us pray sa ating pong pagtapos po dito sa sharing time natin. Holy Spirit, maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, na nangungusap ka sa bawat isa sa amin. Iba-iba man, Panginoon, ang aming mga sitwasyon, mga pinagdadaanan. Pero alam namin, Panginoon, that you sustains us, O Holy Spirit. Kaya ang dalangin ko sa bawat isa sa amin, Panginoon, na i-lead niyo po kami sa isang damdamin na mas lalo po naming maramdaman ang excitement at mas lalo po naming maintindihan ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po kami na laging nagsisik, sasaliksikin namin ang katotohanan, Panginoon, sa inyong mga salita so that, Lord, the more na nalalaman namin ang mga sikreto mo, Panginoon, the more na nakikilala ka namin through your word, yun yung maghahatid sa amin sa isang sitwasyon, Panginoon, na anuman ang aming pagdadaanan, anuman ang mga sitwasyon na mayroon kami ngayon, mananatili kaming intact sa aming pananampalataya dahil mayroon kaming goal, Panginoon. At higit sa lahat, O Lord, dalangin ko na huwag niyong hayaan na ang sitwasyon ng panahon ang magdidikta sa amin, ang maghahari sa amin para makalimutan ang inyong ganap na pangako. Lord, tulungan niyo kami na laging maging excited sa pangako po ninyo that one day, regardless kung anuman ang aming napagdaanan, mananaig, O Lord, ang excitement to see you face to face, Jesus. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa pagkakataon, O Lord, na manguna dito sa Daybreak Global. Pagpalain niyo po ang buhay at relasyon na mayroon kami sa inyo. Lagi. In Jesus' name. Amen and amen. Back to you, Ate Amen. Finet. Thank you. Thank you, Pastor Queenie. Kay Pastor Dave po. Thank you, Pastor Dave. Maraming salamat, Pastor Queenie.
Sa Welcome pangunguna po. ng pagulay-bulay, tayo po'y dumako sa ating panalanginan. Ang panalangin ay isang ministeryo. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, I urge then first of all that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Kaya ang panalangin at pagkapasalamat ay ginagawa. Hindi lang siya iniisip o binabalak o hindi ginagawa. Sabi dito, be made for all people. Kaya ang panalangin ay ito ay binabahagi sa ating lahat. So bago po tayo humingi sa ating Panginoon, marapat lamang na ipaabot natin sa Kanya yung ating mga pasasalamat. Po, meron tayong 10 minuto upang magbigay ng kanyang ulat papuri or praise report, mga answered prayers, hindi lamang po personal, maging family, maging church, ano po yung naranasan nating kabutihan ng Panginoon. Simulan ko na po dahil ito ay sariwang-sariwa na kami ni Jomel ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa maraming mga supernatural provision, awesome work and move of the Holy Spirit. Dahil nung pong Webes, March 20, kami po ay lumipad una patungong Gemsan para sa first year anniversary ng Shalom, GMC. Yun po ay hanggang Linggo. And then Lunes, doon po kami sa New Corelia, kina Pastor Queenie at Sister Ruth for a night of worship, night of prayer. And then nung 24, doon naman po kami sa Davao City, kina Attorney Cheryl. And then yung 25 ay panahon upang patuloy naming masaksihan ang napakagandang kalikasan ng Panginoon at ang kanyang mga nilikha, especially pinuntahan namin yung sanctuary ng Philippine Eagle. Sabi ko nga dati nakikita ko lang sa litrato, ngayon nakita na namin ng mukhaan. Pinupuri namin Panginoon sa kanyang pagkilos, pangangalaga at pagpapala. Purihin ang Panginoon. Yan, salamat kay Pastor Queenie sa kanyang paggabay sa amin. Sino pa po merong praise report or answered prayer? Mangyaring mag-unmute. Alam niyo, dapat nag-uunahan tayo dyan kasi pagsalamat ito eh. Opo. Hindi kailangang Ako din malaki. po, Pastor Dave. Go ahead. Ako din po, gusto ko ring pasalamatan ng Panginoon sa 2 araw po nating magkasama tayo with Ate Jomel. So, maraming realization, maraming pagpapala sa iba't ibang aspeto, Pastor Dave. Lalo na sa inyong dalawa ni Ate Jomel. Marami akong na-witness na mga gestures na talaga namang, Lord, I prayed, sana all, yung mga ganon ba? And yung mga advices po ninyo, yung mga strategies from the Lord through you, Pastor Dave. So, naranasan ko na mayroon akong kuya at ate sa loob ng 2 araw na yun. Though, hindi tayo talaga nakapagkwentuhan ng mas malalim dahil may mga ginagawa. Pero alam ko na dudugtungan pa yun ng Panginoon. So, pinupuri ko ang Diyos sa buhay po ninyo ni Ate Jomel, Pastor Dave. Maraming salamat, Lord, talaga, sa pagkakataon to be with them. Oh, Lord. Thank you. Thank you, Pastor. Sa Diyos ang papuri. At oo, at muli tayong magkikita. Oo po, laging magkikita. Sino pa po merong pasasalamat sa Panginoon?
Kung hindi po kayo mapagsalita, pakilagay na lang po sa chat box natin at aking babasahin ang inyong pasasalamat. Any answered prayers po, mga ginawa ng Diyos, ibinigay ng Diyos, pinakita ng Diyos sa ating lahat. Ito siguro yung unang, hindi siguro, ito yung unang pagkakataon na masabi ko po online. Siguro po nabasa nyo sa GMC group chat na po na isang napakalaking pagpapala at oportunidad, isang katuparan ng mga prophecies and vision po sa inyong lingkod na mapili na maging tagapagsalita sa General Conference sa darating na Yes. August. Congratulations. Amen. Congratulations kay Lord. Salamat sa Kanya. Overwhelming po. Overwhelming. Dalawa po kami na outside America ang magsasalita, yung sa taga-Africa at inyong lingkod dito sa Pilipinas o Asia. Patuloy niyo po kaming idalangin. Padadala pa po sa amin ang mga guidelines, sermon points, no po, para noon sa aming pagsasalita. Ito po ay mangyayari sa mga plenary worship. Kasi po every day ay merong worship service sa umaga. At hindi ko pa po alam kung anong petsa po ako magsasalita. Ganun pa man ay overwhelming blessing po ito sa inyong lingkod. At salamat po sa inyo sa mga Destiny Helpers and Partners na nag-release ng mga propesya at mga pangitain na panalangin. Yan po. Purihin ang Panginoon. Yan, Pastor Dave, ako din po, magpapasalamat po ko sa Panginoon. Sorry, naka-camera off po ako. Regarding the GenCon, praise God, dahil kami po ni Ate Finet, makakapunta rin po kami doon. So we will see you there. Akala namin din po kami makakapunta kasi we're waiting for yung, ano ba yun, yung guest registration. Sabi namin, ako, bakit hindi pa nilalabas ang guest registration? Baka mapupuno na yung mga delegates. Praise God, dahil nga, makakapunta po kami as a guest. By God's grace po talaga yon. Kasi yung dalaga ko, si Honey, tsaka si Ara, volunteer po sila. And then, nung nag-open po yung registration ng mga volunteers, pwede pala silang magdala ng guest. So, sabi nila pwede tayo magdala ng guest. So, ayun. So, kami na ni Ate Finet yung nakapasok doon. So, praise God. Sabi nga namin, kuha tayo ng confirmation kung gusto ba talaga ni Lord na pumunta tayo. Ayun na yung confirmation. Yun na po yung confirmation dahil pwede po kaming isama yung mga volunteers. So, praise God po. Praise God. So, we will see you there po. We'll see you there. Magkita-kita tayo. Marami tayong delegations doon. Opo, kasi isang talagang pagpapala to dahil limited lang. Limited lang ang guests and volunteers na makakapunta because of the venue. Opo. Kaya overflowing favor sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon. Alright. Kung wala na po ay Pastor Ruth, would you close this portion with a thanksgiving prayer for all the blessings and favor? Po ba, Pastor? Sorry po. Okay. A short prayer of thanksgiving. Yes po. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Abba Father, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, at napakinggan po muli namin ang mga testimonies na mga overflowing, Panginoon.
It's all coming from you. Maraming salamat, Lord, dahil kayo po ang palaging gumagabay, palaging nagbe-bless, palaging nagpo-provide sa inyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we believe that you have a good plans for each and every one of us. That's why, Lord, we give you all the glory and praises, Lord, for being our Father to us. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Let us continue to offer our prayers for peace in the Middle East. Ito po, maraming mga happenings, maraming mga reports, no po, especially yung nag-declare ang Amerika ng 5-day ceasefire. No po, para nun ang Strait of Hormuz ay open for mga oil tankers and other ships para makarating sa iba't ibang lugar. But most of all, yung kapayapaan. Prayers for peace in the Middle East. These prayers flow from Scripture and the deep longing for God's shalom to rest upon this troubled region. Let us pray for divine intervention. When human wisdom fails and political solutions crumble, we cry out for God's supernatural intervention. This prayer acknowledges that only divine power can break cycles of violence that have persisted for generations. In Psalm 46:9, he makes war cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Let us pray. Sister Pinette, would you please read this first prayer for peace? And we will agree in your prayer. Let us pray. Father, you are the God who makes wars to cease in all the earth. Break every bow and cut every spear in pieces throughout the Middle East. Where hatred has taken root for generations, plant seeds of your love. Let your voice thunder from heaven, declaring, "Peace, be still," over every battlefield, every border, every heart hardened by loss. Your word promises that you will judge between the nations. We ask you to act now with justice that leads to lasting peace. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Sister Pinette. Let us also pray for leaders' hearts. Ito yung mga nations leaders na po. Political leaders hold the power to choose war or peace. This prayer asks God to soften hearts that have been hardened by years of conflict and to grant wisdom that surpasses human understanding. In Proverbs 21:1, the king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water. He turns it wherever he wishes. May I request Sister Babes to read and pray this prayer? Thank you. Let's pray, Lord. You hold the hearts of kings in your hand, like rivers of water. Turn the hearts of every leader in the Middle East towards paths of peace. Give them dreams and vision that show them the cost of continued conflict. Let your spirit whisper wisdom in their ears during crucial meetings. Remove advisors who counsel violence and raise up peacemakers who understand that true strength lies in mercy. As you change Saul's heart on the road to Damascus, transform every leader who has the power to choose peace over war. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Babe.
Let us pray for economic healing. No? Alam po natin na because of the war, pekado worldwide ang prices ng gas, commodities, even yung mga flights na-cancel. No po, talagang millions of passengers were affected. So let us pray that economic desperation often fuels conflict as people fight over scarce resources. This prayer asks God to bring prosperity that removes the economic roots of violence. In Isaiah 35:1, the wilderness and the wasteland shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossoms as the rose. Pastor Rory, pwede po ba kayong manguna at manalangin at pakibasa po ang panalangin ito. Salamat po, Pastor Rory. Salamat din po. Lord, you promised to bless the work of your hands, of our hands, when we walk in your ways. Open the windows of heaven and pour out blessing upon the Middle East. Let trade flourish between former enemies. Create jobs that give young people hope instead of despair. Prosper businesses that employ people from different backgrounds together. Let the deserts bloom with opportunity and wasteland become fruitful with cooperation. When people have enough to eat and meaningful work to do, they choose peace over war. Protect peace to those who worry about their future. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Pastor Roy. Let us pray for Jerusalem's peace. Jerusalem holds special significance for multiple faiths and remains at the center of Middle Eastern conflicts. Scripture specifically commands us to pray for Jerusalem's peace. In Psalm 122:6, pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. Brother Bor, nakita ko eh. Bonnie, Brother Bonnie, can you, I'm sorry, on duty pala siya. On duty. Okay, tayo po ay manalangin. God of Jerusalem, your word commands us to pray for the peace of this holy city. Let Jerusalem Become what her name become means a foundation of foundation of peace. May those who love her be at peace and prosper within her walls. Remove every stone, stumbling, every root of bitterness from her streets. Let the city that crucified the Prince of Peace become the birthplace of reconciliation between nations. May Jews, Christians, and Muslims find ways to honor together without violence. As your peace and love fill the earth on Christmas, let it fill Jerusalem now. In Jesus' name, amen. Ito po ang ilang sa mga teksto that we really need to pray for all the nations of the world. Kaya pag ganito may mga gera, yung member ng ASEAN, member ng NATO, member ng UN, kahit hindi po tayo directly involved sa war, tayo po ay affected. Kasi kung ano yung mga ally o mga kakampi natin. Pero ang declare natin itong Psalm 33:12 and 20. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. So let us continue to lift up all nations and let us stand with Israel. Kasi
tayo ay grafted. Ano po, ang Pilipinas, mga Kristiyano ay grafted as sa Israel. Kaya tayo ay mga Hudyo din tayo. Ano po, biblical yan. Tayo mga Hudyo as grafted people ng Israel. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay mataas ang aming pananampalataya at pag-asa na ang gerang ito ay matatapos agad. Ikaw, Panginoon, ang may control ng ito. Alam namin meron kang divine plan why you allowed this war to happen. And so, Lord God, we pray for world leaders from the north, south, east, and west, different nations leaders. We pray, Lord God, that they may acknowledge you as the only Lord, the only God. May all leaders receive, O God, your mandate for peace and not war. Lord God, we pray for every discussion, especially pag merong sessions sa United Nations, tackling this world conflict. Lord, we pray that they would come up with a global resolution to end this war. Pag sa ganoon, wala nang mamamatay, wala nang mawawasak. Subalit alam namin, Panginoon, at nagtitiwala kami sa iyong panahon at pamamaraan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At amen. So sabay-sabay po tayo sa panalangin ito, Healing Hearts and Nations. Heavenly Father, Father, we pray for the For the healing healing of hearts and nations and in the world. nations in the world. Your word Your word in in 2 Second Chronicles Chronicles 7:14 7:14 reminds us, if my people who are called by my my name name will humble will humble themselves and themselves and seek my pray, face seek my and face, turn from and their turn wicked from ways, their wicked ways, then I will hear then I from will heaven hear from heaven, and I will forgive and I their will sin forgive their and sin, heal their land. and will We heal their humbly land. ask We for humbly ask healing, for healing, reconciliation, and forgiveness reconciliation, and to forgiveness flow through flow the every through the every nation, bring an bring end an to end suffering to and suffering strife, and strife. and let your And let peace your reign. peace reign. Amen. Let your peace reign. Amen. let us pray for 1 minute, our church workers, members, and families in Qatar, Abu Dhabi, Kuwait, and Dubai. Let us pray for steadfast faith, protection, calmness of their families in the Philippines, and others. Sabay-sabay po tayo. Yes, Then we lift up to you, O God, all your we lift children up to you all our, in mga our kapatid church namin, O workers, God, na Lord, nasa Dubai, members and sa families in Abu Qatar, Dhabi, sa Abu Kuwait, sa Dhabi, Qatar, Dubai. even Panginoon, We declare sa iba pang mga lugar, there's sa Israel, even in peace, Iran, protect, US, lahat Panginoon, calmness of their families in the countries, Philippines. Lord, na involved dito sa mga conflict na ito. Lord, Lord, to alam fear, namin, Panginoon, yung mga anak mo, O God, protect to them, Lord God. your I people, O pray God, Lord, inner are peace facing from within, challenges from every day. the Holy But praise Spirit. God and thank you, Lord, that we know you are always with all of us, Panginoon. Continue to protect them, O Out, God, O Lord God, and provide for all their needs. your Thank you, love Father, in Jesus' name. of Amen. calmness. Let us pray for healing, protection, and provision to those with health concerns. Na po, sabi sa Jeremiah 30:17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Na po, hindi ko po nakita yung listahan, pero kung may kilala kayo na kailangan ang miraculous restoration and healing, include na po natin, I'm sure, the family of the late Virgil, they're still grieving at this time.
patuloy nilang maranasan ang pagyakap ng Panginoon sa kanila. At si Pastor Robert Parcasio, let us also pray for him. Marami pa siyang dadaan ng mga procedures para talaga ma-rule out yung mga nakikita sa kanyang katawan. At iba pa, no? Let us continue to pray for my sister Leia, my sister-in-law si Dinah, and the rest of our friends and loved ones. Let us not just pray, but declare. Kasi ang pangako ng Panginoon, I will restore you to health and healing. So together po, let us pray. Hallelujah. Oh Lord, our Jehovah Rapha, you are our God, our healer. And we know, Panginoon Lord, nothing is impossible to you. Salamat, Panginoon Lord, that we know, oh God, you know each one, Panginoon, who needs healing from you right now. We lift up to you, oh God, ang lahat ng mga may karamdaman, si Pastor Robert, Panginoon, in Jesus' name, Lord, we cancel any illness in his body right now. And also, Lord, for Sister Leia, Panginoon, Lord, salamat, Panginoon, Lord, that you were able to allow her to join us. And we pray and declare, oh God, Lord, your complete healing upon her right now in the name of Jesus. Also your protection and provisions, Lord, for everything, Lord, that they need. Salamat, Panginoon, that we know, oh God, your promise is true. When you declare that you will restore them to health and heal the wounds, in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Ngayon po ay Biyernes, and our focus as one of the pillars of society or mountains is prayer for the mountain of education. In Deuteronomy 6:6-7, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Alam natin that the first school, the first educational training is in our home. Kaya noong paman sa panahon ng Panginoon, binili na ito sa mga magulang na ituro at turuan ng ating mga anak, pamangkin, apo, ang salita ng Diyos. The Word of God is the best educational material or tool. Kaya ang prayer, the Lord stirred the hearts of parents to take an active role in the academic, spiritual, and emotional formation of their children. Kaya sa bahaging ito ay hilingin natin ang kapatid na Pinet, na si Ate Pinet ay isang nanay at alam niya ang buhay ng isang ina. Kaya Sister Pinet, would you lead us in short prayer and we will agree with you definitely. So, tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Father God, you are our good Father. Thank you that you have created, Panginoon Lord, the pillar of society on education, Panginoon. Alam namin, oh God, this is the a very important part, Panginoon, ng buhay namin, bawat isa sa amin, oh God. And also this has a very great impact and influence, Panginoon, sa buhay namin, sa society, Panginoon, na amin pong ginagalawan. Lord, maraming salamat, Panginoon, that ito ang mga opportunities na ibinubukas mo, oh God, so that lahat, Panginoon, ay napapanuto, na nagkakaroon ng karunungan, and yung natututo, Panginoon, sa takbo ng buhay, whatever's happening, Panginoon, around us. And Lord, right now we just pray and declare, Panginoon Lord, those who are involved
in this area, Panginoon, of society and education, lahat po ng mga teachers, lahat ng mga nagtuturo, mga instructors, professors, Lord, in all levels of the educational system, O God, na sila, Panginoon, ay tunay na magkaroon, Panginoon, ng yung desire sa heart nila, Panginoon, to influence, O God, lahat, Panginoon, ng mga nag-aaral, and to develop in them, O God, yung mga important values in life, Lord, na magagamit, Panginoon, sa isang magandang pamumuhay, Panginoon, like yung moral values, social values, family values, at in all areas, O God, ng buhay ng isang tao. Lord, we also pray, Panginoon, Lord, that you will raise up more Christian educators, O God, na mas higit, Panginoon, magbigay din ng pansin, Panginoon, sa spiritual values, Panginoon, na kanila pong maituturo, O God, sa mga nag-aaral. Lord, we also pray for the students, lahat, Panginoon, ng mga pumapasok sa mga schools mula sa pinakabata, Lord, yung mga even sa mga children, O God, hanggang, Lord, sa postgraduate, O God, at alam namin, Panginoon, Lord, na ito ay tunay na napakahalaga nga sa buhay ng isang tao, Panginoon, na magkaroon ng pagkatuto at mga karunungan, Lord. Magagamit ito, Panginoon, na gabay at tulong, Panginoon, sa isang buhay na maayos at mabuti, Panginoon, na yun din naman ang nais mo, Panginoon, para sa amin. And Lord, we also pray and we thank you, Panginoon, for the family where, doon nag-i-start, O God, yung pag-aaral, through the parents, pagtuturo sa mga anak, O God, at salamat, O God, na ito din po yung plano mo para sa mga family, sa mga parents, Lord, na you have also mandated that to teach the children, Lord, and the younger generation, Lord. Lord, we also pray, Panginoon, for Christian education, O God, sa mga churches, O God, Lord, to give more emphasis, to give more time, to give more importance, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong salita, O God, in Sunday schools, in Bible studies, O God, and in all other ways, Panginoon, upang lalong higit na magkaroon ng pang-unawa, understanding, wisdom mula sa inyong mga salita, Panginoon, at ito ay napakahalaga, Panginoon, so that ang mga tao ay magkaroon ng gabay sa pamamagitan, O God, ng mga katotohanan at mga katuruan mula sa inyong mga salita, O God. And so, Lord, we pray that you will raise up more Christian education teachers, O God, mga Sunday school teachers, mga Bible study teachers, Lord. Lahat ng mga ito, O God, na nagagamit mo, Panginoon, upang ipahayag, O Lord, at maabot ang masigit na maraming tao, so that they will know that there is a God who loves them, there is a God who made promises, and that there is a God who is faithful and good and powerful to lead us into a life na nakakasang-ayon sa inyo pong kalooban. So Lord, maraming salamat. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Let's pray for the body of Christ. Ito po yung ilang mga gawain ng Panginoon. Malapit na yung ating Elders Gate Empowering Conference. Simula na po ito sa Lunes hanggang April 1st sa Glory Hotel sa Clark, Pampanga. Diyan ang ating mga speakers and everyone who will be leading this conference. Of course, yung General Conference, August 30 to September 5. September 5 ito.
And then meron gawa ng Taytay Methodist Church, no kanilang rescue kabataan, ang Palmera, ang discipleship classes. Kami ni Jomel, maglilid kami ng healing sessions bukas sa isang independent Methodist Church dito sa Cavite. At ang ating mga gawain sa ating mga kanya-kanyang mga simbahan. Sabi nga dito sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang mga gawain ito, alam namin hindi ito magsasucceed, hindi ito magkakaroon ng impact kung hiwalay ka sa amin. Lord God, amin pong nilalagak sa iyo ang iyong mga lingkod, mga leaders, mga speakers, mga manggagawa, mga laiko na magiging bahagi ng mga ito. Nalalaman namin, Panginoon, ikaw ang Diyos ng karunungan, katalinuhan. Hindi lamang ito para magawa o ma-carry out, kundi, Panginoon, ang hangad namin ay yung pong lasting impact, yung bunga nito, Panginoon. Alam din namin ang provision mo po ay sapat sa lahat ng mga pangangailangan. Even, Lord God, yung inyong traveling mercies sa darating na Elders Gate Conference na magagaling sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maring iba ay galing sa abroad, Panginoon. Lord, we pray din yung needs nito. Ito po ay kauna-unang Elders Gate na hindi gagawin sa Baguio. So there's going to be an adjustment, orientation, but we believe, Lord God, that this conference being the first na gagawin dito sa Clark will be victorious, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na preparation, mga accomplishments sa darating na General Conference. Nagsisimula na po na mag-respond ang GenCon administration para tugunan ang mga ihahanda pa, katulad ng mga guests, ng mga volunteers, committees, and of course our leaders and its coming election. And all our respective churches and ministries, so that we surrender everything to you in Jesus' name. Amen. Now, let us bless Pastor Queenie sa kanyang pangunguna, Thank you. at pamilya. Tayo po ay extend natin yung ating... Yes, Brother Bonnie, you have something to say? All right. So, raising hand para kay Pastor Trini. Sige po, tayo po ay manalangin. Hiling natin si Pastor Rory na pangunahan mo kami na i-bless si Pastor Trini and we will agree with you. Pastor Trini, sa ngayon, ano bang prayer request mo? Magbigay ka ng isa. Nakamute ka, Pastor. Nakamute ka. Prayer request from my heart, supernatural wisdom para sa ministries dito sa Davao and New Corelia. At the same time, yung binigay ni Lord na Vismin. Yun. Wisdom, Pastor. Presiding Elder. Yeah. Thank you. Yeah, as presiding elder. Thank you po. Before, let us extend our hands toward kay Pastor Trini and then Pastor Rory will lead us. Mangusap ka, O Diyos, at patuloy na ang karunungan mo ang iyong ipagkaloob sa buhay ni Pastor Queenie. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan. Yes. At ipakita mo, O Diyos, yung nais mong ipagawa ho sa Kanya. Nakatulad ng isang araw na nagbubukang liwayway sa likod ng mga kabundukan at pinapakita mo sa Kanya ang bawat mga pamamaraan at daan mo upang magawa niya ang tungkuling inatang mo sa Kanya. Dalangin rin namin po, Panginoon, yung pinansyal na pangangailangan din sa bawat mga lugar na Kanya pupuntahan. Ang bawat mga ministeryong napubukas dahil sa iyong kalwalatian.
Kaya dalangin namin, O Diyos, ang bawat provision mo ang iyong ipagkaloob sa kanya. Kasama na ng kanyang mga pamilya, kanyang mga anak at kabiyak. Ang bawat mga leaders, Panginoon, ang bawat mga workers na kasama niya. Dalangin namin, Panginoon, ay patuloy na bigyan mo sila ng katatagan, lalong-lalo na sa pangunguna ni Pastor Queenie. Tunay, O Diyos, lalo mo pa siyang gamitin sa lugar, lalong-lalo na sa Mindanao at Visayas. Kayo ang laging manguna at ihanda ang lahat para sa iyo dahil sa iyong kalwalatian, karangalan, kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At amen. 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 Thank you po. Meron po bang magbe-birthday? O anniversary? Wala po yata. Sa ating pong closing prayer, let us pray. Dalangin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Our Father, who art in heaven, Who art in heaven, Hallowed hallowed be be thy name. will be thy done kingdom come, thy will be done on earth on as it earth is as in it heaven. is in heaven. Give us Give us this our day daily our bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us Do not not into make temptation, us, but but deliver deliver us us from evil. For thine is the kingdom, the as the power, kingdom, and the glory power, and forever. glory. Amen. to the benediction. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Bukas po ang ating leader ay ang kapatid na Elisha, sa linggo, Sister Pinet. At ipa-plus ni Sister Pinet yung leaders for April.